Ang message natin ngayon ay kung ano ang sa atin sarili, no? So ang ating kailangan baguhin sa ating sarili, no? Sa mga dapat natin gawin para tayo ay mag-successful. Doon, saan natin itoon ang dapat ng ang oras at lakas buko na ang gawin mo dyan, no? Ang ating gawin sa ngayon para tayo mag-successful ay kailangan natin malaman kung ano ang mga kailangan natin. Paghanap ng strength, no? Ang pag-define sa personal success, yan ang gawin natin. Maghanap ng sarili mo ng strength, strength yun, no? Tanungin mo ang sarili mo, ano ang gawin ko nang magaling ako, maging speechless na magaling ako, specific, no? Yan ang gawin natin sa ating sarili para ma-improve natin ang ating sarili, no? Na ito ang ating gawin, na kung ano ang analyze natin ang ating sarili, na ano ba ang binigay na sa atin ng God, no? ng ating ability, no? Kung anong ability natin na makaano ka ng pera, no? Yan ang ating gawin at makatulong sa atin sa ating buhay, no? Ano ang ability mo? Kaya sa lahat tayo may mga ability. Yan ang totoo. Kaya kung ano ang ability mo, iyan ay fokusan mo ng atensyon, no? At pag-aralan mo kung ano ang mabuti mong gawin sa ability mo na yan. Kung yan ang ability mo ay maka ka ng successful sa buhay. Yan ang fokusan mo na atensyon. Pag-aralan mo kung ano ang mabuti mong gawin, ano ang technique dyan kung paano ka mag-successful, no? Yan. Kung ability mo ay marunong ka mag-repair ng sasakyan, no? Mag-put up ka muna ng maliit na repair shop. Kaya hindi pa alam ng ibang tao, marunong ka. Baka matakot sila, baka madamage ang sasakyan ko kung dalhin ko sa repair shop na yan, na hindi ko alam na marunong pala, no? Kaya yan, ibigyan mong example sa mga best friend mo, dyan, i-pray mo sila. Sige, ako na lang muna ang mag-repair ng sasakyan nyo. Dalhin nyo doon sa repair shop ko. Ang mga kaibigan mo na nagpa-repair sa'yo at napabilib sa'yo ay sila ang maghanap ng punta sa repair shop ko. Kaya yan gawin natin. Kung ano ang kailangan, may advertisement tayo mo na para malaman ng tao kung ano ang business mo, na kung ano mabuti ka ba o kung madamage ka ba. Kaya yan ang gawin natin sa ating takbo ng buhay. Ang ating ability ang unahin natin
i-apply kung daw hindi nang mabuti na makakreate ng makatulong sa atin, i-focus mo sa iba, no? Huwag mag ano lang sa ganyang ano mo, no? May iba ka pang ability na may apply sa buhay mo. Kaya yan ang atin gawin. Pansinin kung anong pinupuna ng iba. Yan, huwag kang pikon. Kung kaysa pansinin mo ang mga sabi-sabi ng mga tao, no? Na kung ano ang nakita nila sa iyo na hindi maganda at na sabi narinig mo, huwag kang mapikon kay yan ay totoo silang mga kaibigan. Sila ang magpabago ng takbo ng buhay mo at behavior mo. Kaya pakinggan mo sila, huwag kang pikon. At kung ano ang sinabi nila hindi maganda sa iyo, i-korreksyonan mo yan. Yan ang ating taktika sa buhay, no? Nang pansinin mo ang mga sinabi ng mga ibang tao na kung ano ka, nakita nila kung ano ka. Kaya yan ang ating bigyan atensyon at i-apply sa buhay natin. Guys, sila ang makapabago ng takbo ng buhay natin. Nalaman na natin na ang mga taong yan, maganda mong repair na sasakyan. Kahit ang example natin, repair shop. Pagrinig, ng mga tao na marunong ka palang mag-repair, sila ang sa ibang tao na doon na lang magpa-repair sa iyo. Kaya ang mga pagpuna at ng tao sa iyo, huwag mong masamahin. Baka suntukin mo sila o pero nakamali ka, koreksyon yan para sa iyo. Kaya huwag magalit. Ako ganyan ako. Noon, pikon ako, napakapikon. Nang unting daw hindi ko magustuhan, magalit na ako. Ilang araw, hindi ko na ang mga kasama ko sa trabaho, hindi ko na pinapansin daw, hindi ko nakita. Daw invisible sila, kay hindi ko narinig ko ang sinabi na kung anong masama sa akin na nakita nila. Pero nakamali ako, yan ay nakoreksyonan ko. No? Katulad ang sabi na, ang tamad-tamad naman ang taong yan. Magsipag ka? Kay ano ba ang solusyon ng tamad? Kundi ang magsipag ka. Ang pangit naman ang babaeng yan. Palang kamudo-mudo sa katawan. Ang face niya, hindi marunong mag-make up o kung ang baro iya na parang pangbahay. Yan ay baguhin mo. Guys, yan, akala mo, mga kaaway mo sila. Pero sa pagpuna nila sa iyo, mapabago ang takbo ng buhay mo at ang sarili mo rin. Makoreksyonan mo na, no? Katulad ng sabi siya na napakapangit mo, kaya hindi ka marunong ng face mo na magpaturo ka sa mga beauty parlor. Ano ang mag-makeup, ano ang para maging maganda ako. Ang haircut ko, ano ba ang makapaganda sa akin? I-repair mo ang face ko para maging maganda ako. Ang katawan naman na Sharita, double body ang parang buntis na wala napakalaki ng bilbel. At yan, koreksyonan mo. Sa gusto mo at sa hindi exercise ka, no? Walking ka, kaya
iyan ang narinig mo na masama ang tingin sa'yo, kay double body ka, no? Na hindi ka Coca-Cola body. Kaya kailangan makoreksyonan natin. Kaya nga atin message sa kayo, personal ni koreksyon, no? Kaya iyan ang gawin natin, no? Wag magalit. Pakinggan mo. Ngayon lang kayo nakakita ng katawan ko. Gawin ko Coca-Cola body ito. Tingnan natin kung hindi kayo mamangha, no? Na napakaganda ko pala. At nagpa-beauty parlor ako. At nagpaturo kung ano ang aking gawin sa face ko. Pag nakita nyo ako, mamangha kayo, napakaganda ko pala. Coca-Cola body pa. Yan ang ating gawin. No? Mag-ano tayo, makinig sa mga sinasabi ng iba at i-apply mo sa buhay mo, no? Yan ang tamad-tamad yan, no? Nakita mo hindi marunong maghanap ng pera, kain ng kain at tulog, walang ginawa. Yan, baguhin mo. Ang ability mo, i-apply mo na. Sa kanila, nagkamali sila, na marunong ka rin maghanap ng pera. Analisahin mo ang ability mo, ano ka, marunong ka ba? Ano ang ability mo na maka-create ng money? Diyan ka na pupukos, pag-aralan mo kung ano ang mga teknik diyan na madali mo trabaho, no? Yan ang ating gawin. Yan na koreksyonan natin dahil sa mga puna ng ibang tao, no? Yan na nakita sa iyo. Diyan mo i-focus ang atensyon mo, no? Mo sa kanila na nagkamali sila, nagpag-underestimate sa'yo, sabi na mapangit ka, na napakaganda mo pala, no? Wow, napakaganda ng babaeng ito, no? At napaka-Coca-Cola ba din na yan ating daw medyo nakwan tayo, manalo tayo, no? Pero ano ang nag-create sa atin yan na nalo tayo, na nagpaganda ng ating sarili at sa takbo ng buhay natin. Yan ay ang mga puna ng kaaway natin. Yan, akala mo kaaway natin sila. Kaya hindi ang kaibigan natin, hindi yan magsabi ng totoo sa atin. Kaya baka magalit ka at hindi mo na siya maging kaibigan. Kaya yan ang katotohanan. Kaya ang ating pakinggan ay ang ating kaaway. Kaya sila ang magsabi ng totoo na kailangan natin baguhin. Kaya pabayaan mo sila, pakinggan mo sila. Ako ngayon mula ngayon hindi na ako magalit. Kaya ko na sa message na ito na kailangan pakinggan ang mga kaaway. Kaya sila ang nagsabi ng totoong kung ano ang nakita nila sa atin. Yan, masabi sila ang tamad-tamad mo at hindi ka marunong ng maghanap ng pera. Pero ang ability mo, napakagaling pala, magaling ka ba lang kung anong mas madali dumami ang pera mo. Kaya yan, i-apply mo sa buhay mo. Huwag mong itago lang, kayo sayang lang hanggang wala ka sa earth. Walang kabuluhan yan. Nasayang lang siya. Kaya kailangan natin ang ilabas ang ability natin, no? Kung ano ang mayroon ka na marunong ka, doon ka.
No? Kung katulad ng barbero ka, punta ka sa barbershop, doon ka at mag-apply ka doon at magpagupit ka. Kung daw medyo maganda ka na, put up ka ng repair shop kung sarili. No? Kasi marami ka nang ganap sa'yo. Marami na ang gustong ikaw ang magupit sa kanila. 5 ang nakaabang na may naginipitan ka pa. Yan ay mag-ano ka ng repair shop, kaya nila, punta sila sa iyo, no? O katulad ng maganda man sa babae, beauty parlor, kung bago ka lang, doon trabaho muna sa mga beauty parlor, repair shop. Kada na barber shop, kita sa pag marunong ka na, marami ka ng customer dyan sa pinagtrabahoan mo, dyan ka na, put up ka na ng sarili mong negosyo. Dyan, marami kang hindi ko na makaipon ka, no? Makaipon ka na kay may marami ka ng customer. Kaya yan ang gawin natin. Una, mag-training tayo kung ano ang nagustuhan mong trabaho. No? Yan na mag-training tayo. Katulad ng sabi ko sa inyo beauty parlor. Kung hindi ka pa marunong mag-training ka na sa parlor, kung ano. Kung daw medyo hindi ka pa marunong mag-gupit, mag-manicure muna. At saka pag-aralan ang paggupit ng mga kasama mo kung paano at magpaturo ka. Kung marunong ka na, yan, umpisa ka sa mga hindi pala daw medyo stricto. Mga medyo pwede magupitan mo kung daw ang mga gupit ba lang pitch boy o kung ano ang haba ng pagupitan lang sa diyan ka muna, no? Mag-umpisa tayo sa napakadaling gawin, no? Kaya yan ang ating mag-apan tayo kung sa mga school, mag-aaral tayo, para tayo makapira. Kaya kailangan natin ang pera, kaya huwag matabad-tabad. Trabaho tayo, yan ang gawin natin. At huwag magalit sa mga taong nag-chismis sa'yo na pangit mo. Sige lang. Ano mo kay pangit ako, tanggap ko na yan, no? Kaya yan, no? Yan, ang bilbil, napaka daw 6 months na buntis. Ay, suntokin ko ito, bakit sinabi pa na hindi ko sana napansin. Kaya yan ang mabuti. Kaya hindi natin napansin ang sarili natin. Kaya hindi natin pinagbigyan atensyon na mapabago natin. Kaya nagsabi na ang kaway natin na daw buntis ka, yan mag-exercise na. Kaya noon, tamad-tamad exercise, tamad-tamad sa walking. Kaya ganyan ang gawin natin. Kung anong solusyon sa problema natin, pag-aralan natin, at i-apply natin para mapabago natin yan. Huwag pabayaan na ganyan ka na lang. Kaya balang taong magpuna sa iyo na napakaganda naman. Hindi ko magsawa sa pagtingin kaya napakaganda na. Yan dahil nagpa-repair ka. Hindi sa mga repair shop ng sasakyan, kundi sa beauty parlor. So, naging maganda ka kasi sila ang marunong magpaganda sa iyo. Kaya diyan ka punta sa mga, kung medyo ang problema mo, hair at face,
doon ka pumunta sa beauty parlor, no? Kung ang katawan mo ang may problema ka, doon ka sa gym at sa mga marunong magturo ng mag-slim ka, mag-Coca-Cola body ka, kung sa doktor, magkonsulta ka, anong mabuti kong gawin para maging Coca-Cola body ako. Sila na ang bahala. Magbigay sa'yo ng exercise na nakatuon sa katawan mo. Hindi ikaw lang matumatok ka, no? Pagka nagturo na sa'yo, kag marunong ka na, pwede na. Pero mapaturo ka gid ng pag-aralan mo gid kailangan na mapabago ang mga kumintok ng mga taong nakatingin sa iyo. Kaya kailangan nating huwag pabayaan. Koreksyonan natin, no? Koreksyonan natin agad, no? I-communicate nyo para madali masolusyonan ang mga yan, kilalanin, no? Ang mga taong team mo, no? Yan sila. At isabi mo sa kanila na ano ba ang diferensya sa akin, isabi nyo ang totoo, no? Yan, communicate sa mga tao kung nang bakit nang akba sila sa team mo, no? Yan ang gawin mo, communicate kung paano ang gawin sa team ng bawat mga membro. Yan. Sa atin yan, kung mga leader ka sa group, kailangan communicate mo ang mga taong under sa'yo, no? Kaya yan ang gawin natin, no? Kung tayo ang leader sa team natin, gawin natin ang mga natin apply good manners and right conduct natin, no? Hindi ka maging ikaw ang leader, parang hambog ka na. Di lahat na lang sila ginagalitan mo, hindi maganda yan. Maging kaaway mo sila, hindi mo sila maging kating. Kaya ang gawin natin, mahalin natin sila. Tulungan kung anong hindi nila alam sa ating samahan, no? Huwag nating pabiyaan na maging kuwan lang sila, maging hindi genius, hindi sila bright, no? Dahil sila. Kaya tayo mismo ang mga leader magpa-bright sa kanila. Kaya huwag ipagdabot ang nalalaman. Kaya yan ang ating gawin, no? Sa ating naunan na natin ang ating katawan at ating kabuhayan. Kaya kailangan natin i-apply sa buhay natin kung ano ang mga nakita ng ibang tao sa ating sarili. Pabayaan sila kung ano ang kanilang napansin, pero diyan ka maka-create ng technique kung paano ka maging iba na sa tingin nila kung i-apply mo sa buhay mo ang komento nila. Bantayan mo kung ano ang sinabi nila at huwag mong pabayaan na hanggang kailan ganyan ka na lang. Baguhin mo kung ano ang napansin nila sa iyo at nasabi nila sa iyo, baguhin mo yan. I-apply mo ang lahat ng teknik sa buhay mo.
na katulad ng, hanggang ngayon, purnaya. Balaan mo hindi marunong magpayaman. Yan, nagkamali sila. Kung may barber shop ka na at may beauty parlor ka na, kay marunong ka na ng manicurista ka ng noon, ngayon, barbero at kwan ka na, no? Yung mga lalaki, hindi naman manicure. At mag-repair shop ka na, o mga barber shop ka na, at mag-beauty parlor, at yan. Pabayaan mo sila na magsabi na pur ka lang na pur. Yan ka naman, ng teknik na i-apply mo ang ating ipon. No? Hindi naman siguro mahirap na 300 per day lang ang ating ipunin. Para lang makaalis tayo sa ating buhay sa ngayon na napaka-poor, no? Kaya bigyan natin ng solusyon, taktika kung ano ang diferensya sa atin, no? Sa ating katawan, sa ating bahay, at sa ating samahan sa bahay, no? Yan. Kung mga taong kasama mo sa bahay, hindi marunong na hugas ng pinggan. Ito, sabi mo, tingnan mo, diyan ito maghugas ng pinggan. Sa next, ikaw na ang na-assign sa paghugas ng pinggan. Yan ang gawin natin, bigyan ng assignment. Kaya ako hindi natin bigyan ng assignment ang mga kasama natin sa bahay, ay magalit tayo, mag-suffer tayo kay every member of a family may trabaho sa bahay. Kaya yan ang gawin natin para tayo ay happy sa buhay natin, no? Hindi tayo kahit tayo ang leader, i-assign mo sa kanila, kay ang ating lecture sa ngayon about the leader, no? Yan ang pero inunaan ay ang mga diferensya natin, no? Kaya kung leader ka, yan ang gawin mo. I-assign agad sa kung sinong member mo, kung ano ang ability nila, no? Kung member mo sa mga group mo, kung ano ang ability, ayan ang i-assign mo. Kaya para hindi ka na magturo sa kanya, kaya marunong na siya, no? Kaya yan ang ituro mo sa kanya, ay assign mo sa kanya para hindi ka mahirapan, no? Yan ang leader, no? At kung ang isang leader mo marunong mag-record kung ano-ano, siya yung mong secretary. Kung ang kasama mo marunong ng pera, treasurer siya. Gawin mo treasurer, endorse sa'yo sa mapinis na ang trabaho, i-endorse at i-deposit. Yan na ang gawin natin. Kung sino ang marunong at anong ability, diyan mo i-assign para hindi ka na magproblema sa team, no? Sa team mo. Kung hindi marunong, maglinis lang ng room at ng office ninyo. Kaya yan na lang ang ating gawin kung leader tayo, no? Tayo rin, pwede tayo magpuna sa kung may team tayo, magpuna kung sino ang may diferensya sa mga kasama natin. Approach lang na hindi man insult, no? Yan. Charita. Kuwan ka, ang pangit mo. Sa lahat tayo, ikaw ang walang mudo, no? Sa damit, parang pangbahay na lang. Abi, baguhin mo. Ito, na
Yan ang i-ano mo sa kasama mo na hindi daw medyo ng ano sa inyo, no? Hindi siya daw medyo dilat siya. Ang dilat, tulungan natin na maging hindi dilat, no? Kaya yan ang team, no, na magtulungan tayo. Hindi pabayaan na hanggang kailan ganyan lang siya, no? Kaya tayo ay marunong at siya hindi marunong, gawin natin marunong. Kaya yan ang team. Hindi ang leader lang ang marunong. Lahat tayo marunong. Huwag ipagdabot ang nalalaman. Kaya yan ang ating message sa ngayon. Huwag pabayaan ang sarili para ito sa sarili natin. Huwag pabayaan ang sarili natin. Koreksyonan agad kung anong napuna ng iba. Koreksyonan agad para mapapabago natin ang takbo ng buhay natin, no? Katulad ng pangit na ang solusyon ng pangit, maging maganda. Pag-aralan mo kung paano ka maging maganda. Ano ang pangit na katawan? Ano ang gawin dyan? Mag-exercise at magpunta sa gym, mag-exercise o mag-booking pa. Huwag pa tamad-tamad. Gawin yan, i-apply dyan sa buhay natin para makita mo. Hindi mag-1 year, napakasiksik mo na, no? Marami na makasabi sa iyo na maganda ka at napakaganda ng katawan mo. Kaya yan ang gawin natin. Ang ating pangit, pagawin natin maganda, no? Kaya yan ang ating gawin. Kung ano ang definisyon o ang solusyon ng pangit na maging maganda, i-apply natin, no? Yan ang atin nang na para mapabago ang ating baro na pangbahay lang. Huwag punta sa mga natin, meeting natin, o kung may mga punta tayo sa mga ibang lugar na observe sa mga ng mga team na ang gawin. Yan, kailangan presentable ka, maganda ang baro. Huwag nang sobrang kuripot. Bili ng baro na maganda, na bagay sa iyo. Kay aanhin natin ang pera kung mawala tayo sa earth. Hindi naman natin madala yan. Kaya huwag sobrang kuripot. Enjoy ang money. Huwag naman sobrang gastador. Yan naman ang ating gawin. Kaya mga friends, alam na natin ang ating gawin na mapabago natin ang takbo ng buhay natin. At kung leader ka, kung ano ang gawin mo sa team mo para maging maganda ang tingnan ng ibang tao ang team nyo na napaka-successful. Kayo lahat nagtulong-tulong sa mga project ninyo. Kayo lahat ay nagtulong-tulong. Yan ang sabi ko sa inyo. Kung leader ka, pag-aralan mo kung sino ang marunong sa trabahong nakatuon dyan sa project ninyo, assign sa kanya ang trabaho yan para hindi kayo mahirapan. Naturuan mo pa siya, kay marunong na siya, no? Kaya yan ang gawin natin kung maging leader tayo sa team, no? At ang ating gawin
kung ano ang at ang project o ano ang naging leader ka sa ano nga sa barangay Abi naging barangay captain ka. Kung saan may problema, ang dalhin mo ang naka-assign na mga kagawad sa ganyan. O yan parte sa money. Dalhin mo ang marunong dyan. Kung parte sa mga sanitation, i-assign mo ang nakatrabaho dyan kung sa sanitation siya, marunong na siya, siya ang igawin mo dyan. Kung sa mga problema naman, iyan naman ang marunong naman, nakatrabaho yan sa Hall of Justice. Marunong siyang mag-solve ng mga kaso. Kaya yan ay pag-aralan mo sa mga team mo. Ikaw ang leader, ikaw ang mag-analyze sa mga member mo para madali matapos ang ating project kung ano gitman. Yan ang gawin, no? Katulad ng sa barangay ka, no? Kung pagkasabi na ganyan, yan, may problema sa kaya ang pigyad dyan, na walang yan, hindi ka na magproblema. Ang naka-assign dyan sa sanitation ay dalhin mo kay marunong na siya, no? At ang gawin mo kung may problemang mag-asawa, yan marunong sa family planning at marunong sa mag-asawa na naka-assign dyan sa kagawad. Yan ang dalhin mo para hindi ka na magproblema. Siya na ang magawa ng gawain na ikaw ang barangay captain, sama ka lang, siya ang magtrabaho. Yan ang gawin natin. No, napaka-easy lang pala, no? Kaya mga friend, yan kung leader ka, yan ang gawin natin. Na ang mga kasama natin, i-assign natin ang trabaho para hindi tayo magtrabaho na tayo lang. Sila uupo na lang sa office. Hindi, ganyan ang ating gawin. Pag-aralan sila at turuan sila para sila ay may partisipasyon sa ating trabaho na ginawa, no? Kaya yan ang na-assign sa atin bilang barangay kagawad, barangay captain. Kaya gawin natin ang ganyan para hindi tayo mahirapan. Kung ako ang manalo na barangay captain, yan ang gawin ko. It's very easy lang, no? Kaya ang magawa ang na-assign na kagawad dyan, sila ang magtrabaho, sama ka lang at magsabi ka lang sa mga tao na may problema kayo, kailangan masolusyonan natin. Gusto nyo matulong kami sa iyo? O ito, gawin namin ito. Yan ang gawin natin. Kaya mga friend, ang message natin sa ngayon ay kung ano ang gawin sa atin mga sarili at kung may mga kasama tayo kung ano ang gawin natin para makatulong tayo na magbago ang buhay nila at sarili nila. Huwag natin pabayaan na ganyan na lang tinatawanan siya. Tulungan natin siya, sabihin natin sa kanya ang totoong diferensya niya para makoreksyonan niya. Hindi yan kaya kaaway mo siya, kaya ginanyan mo na siya. Hindi. Para siya magbago ng behavior niya at magbago ang takbo ng buhay niya. Kaya mga friend, alam niyo na ang gawin natin, Yan ang gawin natin sa ating sarili.
Huwag magalit sa nagpansin sa atin kung ano ang diferensya natin sa ating katawan, sa ating takbo ng buhay, at sa atin kung anong gawin natin kung team leader ka o kung barangay captain ka para madali mo ninyo matapos ang problema at madali ma-solve kung marunong kayong lahat. Kaya mga friend, ito lang ang ating message sa ngayon, ha? Gawin natin yan. Kay napakadali lang bala mababago natin na ang takbo ng buhay natin, no? Di katulad ng kung sa pera lang. Napakadali lang. Pag-aralan kung ano ang ability mo, correct ikwan mo. Kung sa kwan valedictorian ka sa ability mo, no? Diyan ka mapokus, pag-aralan mo kung anong napaka-effective na i-apply mo dyan para mapaganda mo ang ability mo na yan. Ha? Gawin natin yan, ha? Mga friend, thank you sa pagkikinig. Kay baka na tayo ang ating 41 na tayo. Kaya thank you very much lang sa inyo, ha? Love you. Dahil paliog siya. Oh, kaya